Umaga po sa inyo, Senator. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo. We had you last, when was that? Wednesday, before Wednesday. the hearing. Kako, sabi ko kay Camille, yung EP namin, balikan natin si Senator Gatchalian to check. Ano ba ang napagkayarian doon? Anong napagkasunduan doon sa komite? Meron bang usad, Senator? Meron, Alvin, dahil marami talagang nagulat doon sa bill shock. Kasama na rin ako doon dahil lahat naman tayo nagbabayad ng kuryente. Oh. At ang aming mungkahi o ang aming recommendation sa ERC ay magkaroon ng staggered payment dito sa mga bayarin natin sa kuryente. Dahil nung tinitignan namin yung bill, ang pinakamataas na itinaas ay generation charge. At Opo. nung tinanong natin yung Meralco, ang dahilan dito ay dahil nga humina ang peso, 60 pesos na per dollar. Dahil nga imported ang binibili nating mga panggatong tulad ng coal, tulad ng LNG, kahit na malampaya, Alvin, dollars ang bayad natin sa malampaya. Tama. Kaya tuwing humihina ang peso, nagmamahal ang ating kuryente. So ang solusyon dito para hindi naman mabigla yung ating mga consumers ay gagawing staggered yung pag-increase katulad ng ginawa natin nung pandemya. Opo, so ang suggestion ninyo o rekomendasyon ninyo, kagaya niyan, si Secretary Garin mismo nag-anunsyo yan na pagdating ng May billing, today May na pataas na naman. Paano Correct. yan? Anong gagawin natin? Pwede bang wag na munang magtaas ngayong May? O hindi talaga uubra? Ang the least that we can do is to minimize or to utay-utay? Dalawang bagay ang recommendation namin. Unang-una, i-review mabuti. Hindi lang yung pinapasa sa atin yung presyo ng panggatong ng ating mga electric plants. I-review mabuti. Hindi lang kung ano ibibigay nila. Parang gasolina yan. I-review mabuti. At siguraduhin na tama yung computation. Pangalawa, mag-implement ng staggered payment para hindi bigla-biglang pagtaas. Lalo na tumaas rin ang presyo ng LNG at ng coal. Tinitignan namin at prinisenta rin namin sa hearing. At yan, wala pang epekto yan sa ating electricity bill. Kaya ang aming mungkahi, ang kagandahan naman sa kuryente, regulated to. Hindi katulad ng gasolina na unregulated. So may control ang gobyerno na wag sabay-sabayin yung pagtaas ng presyo. Alam nyo, Senator, I think naalala ko rin, bago ako nagbakasyon, naglabas naman din talaga ng direktiba ang ERC. Yes, tama ka. Na kung yan ay lalagpas ng piso, dapat yan utay-utay. Yes. Ang ginawa kasi nila, pag lumampas ng piso on generation, tsaka mag-utay-utay. Kaya ang sabi namin, hindi lang dapat generation dahil pati transmission nagtaas eh. Nakita namin na ang transmission nagtaas by 20 centavos per kilowatt hour. So pag sinuma mo yan, naabot rin ng piso yung pagtaas. Dapat isama na yung other components, wag lang generation. So ibig sabihin, Senator, para lang malinaw, kahit hindi umabot ng piso ang magiging dagdag presyo pagdating ng May billing, basta may pagtaas, hatiin yan, hahati-hatiin. Yes. Yes. Yun ang aming recommendation, hati-hatiin. Dahil nga, ibang sitwasyon ngayon, Alvin eh. Ang sitwasyon ngayon, tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng bigas, at pag isasabay pa natin ang presyo ng kuryente, triple whammy ang mararanasan ng ating consumers. Although ang kagandahan naman ngayon, ang presyo ng gasolina bumababa na rin, no? Kahit papano. Pero ganun pa man, mas mataas to compared sa pre-war na presyo. Kaya wag nating ma-overburden ang ating mga consumer na tumataas sabay-sabay yung iba't ibang pangunahing bilihin. But in the long term, iginiit nyo rin po ba ang dati nyong sinabi dito sa amin na ang gusto nyo talagang mangyari, lahat ng other charges na yan, yung kinuwenta nyo po, di ba sabi nyo mga 50 plus centavos per kilowatt hour. Yeah, Dapat 50, gobyerno. 56. 56, oh. Yeah. Giniit Yan nyo ang po yun. yan ang aking mungkahi dahil kung titignan natin dahil meron kasing mga charges na tawag natin yung cross-subsidy charges. Ito yung mga ipinapasa lang sa consumer dahil may mga batas. Yan ay, para sa akin, i-review mabuti at i-absorb na lang ng gobyerno dahil hindi naman to kinalaman sa konsumo. Cross-subsidy ito eh. Hindi ito kinukonsume ng consumer. Kung hindi, ito ay ginagamit sa pangtulong sa missionary electrification, pagtulong sa mga pinakamahirap nating mga kababayan, pati renewable energy.
diyan din kumukuha para mag-incentivize ng renewable energy. So wala 'tong kinalaman sa konsumo ng consumer. Opo, linawin lang natin, ano nga po yung gusto ninyong ipasalo sa gobyerno? So bukod sa Marami yan, Alvin. cross-subsidy. So, Oo. yung pinakamalala, ito, tinitignan ko ngayon. Ayan, sige nga. Pinakamalalaki dyan ay yung universal charge. Ayan. For Ayun sa missionary mga... electrification. Oo. Ibig sabihin yan, kasi mga isla natin, sinasubsidize natin mga isla natin tulad ng Palawan, Mindoro, Catanduanes, Masbate. Basta hindi siya nasa mainland, sinasubsidize natin yan, kumukuha sa atin yan. Dahil kung hindi natin isa-subsidize, napakamahaling kuryente nila dahil diesel ang gamit. So tayo nagsasubsidize yan. Ang pangalawa, ito tinitignan ko notes ko, yung pangalawa dito yung sa renewable energy, FIT-all at GEA. No? So that's about 23 centavos. Binabasa natin sa consumer yan para mas maraming renewable energy ang pumasok. Nakakatulong to yung renewable energy dahil kung mas maraming renewable energy, hindi na tayo mag-aangkat ng coal. No? So nakakatulong to. Pero wala yang kinalaman sa konsumo. Hindi yan, kumbaga hindi natin kinukonsumo yan. So dapat gobyerno sumalo niyan. Yan ang aking proposal. Okay. No? Yan ang aking proposal. At i-review namin kung gaano kalaki yan at kung kaya i-absorb ng gobyerno. Yung mga taxes, pag sinilip mo yung bill mo, Sen, malaki din yung taxes. Kasali ba yung mga franchise tax? Tayo din yung nagbabayad ng mga tax nila? Akala ko dapat hindi na. May mga taxes kasi, Alvin, na ang distribution utility ay kasi wala silang ang kanilang taxes ay isang klase lang 3% franchise tax. So ibig sabihin, pinapayagan sila mag-operate at isa lang ang klaseng tax ang binabayaran nila. So yan rin, i-review rin namin yung mga taxes. Nakita ko maraming mga tax. Meron doon isa, energy tax na napakatagal na. Parang unang panahon pa Oh. So it's about time to review rin yung mga taxes at tingnan natin yung mga obsolete. Baka pwede nang tanggalin. Wait, sorry. Isa doon, energy tax, nakita ko na napakatagal na yun. Wait, sorry, Senator. Ang sinasabi mo, ang binabayaran na buwis ng Meralco, 3% lang? Yun lang? Sa franchise tax. Kasi ang mga may franchise, meron silang franchise tax Oo. na 3% in lieu of all taxes. So, ano naman yan? Gross yan Gross ang bayad nila. So wala silang income tax? Alam ko meron rin silang income tax Meron rin silang income tax. So alin dyan yung pinapasa nila sa atin? O lahat yun, tayo pa rin na nagbabayad? Income tax, ina-absorb nila yan. Okay. Kasi yan ay cost of business nila. Ay, yung franchise tax, sino nagbabayad? Tayo pa rin? Ano pa ang franchise? Doon sa bill pag titignan mo yung bill natin, may franchise tax doon So, Hindi ba pwede silang magbayad doon? Anyway, monopoly naman sila. Wala naman silang kalaban. Kaya Senator? kailangan nga i-review itong mga taxes, no? Para matingnan natin kung iba dyan ay obsolete na o iba dyan ay kasama. Tingin ko nga iba dyan obsolete na Hindi na Okay. kailangan i-charge sa consumers. Opo. One last, Yung Meralco, nakita ko sa post ni Pete Ilagan ng Nasicor. Sabi ni Pete Ilagan, sobra-sobra na nagre-refund na nga tayo. And yet, humihirit pa pala ng dagdag singil ang Meralco para naman sa taong ito. I think inihiring na sa ERC. Ano po? What do you think? Kailangan bang pagbigyan pa ito? Refund naman daw ng refund. Ibig sabihin, sobra ang singil niya sa tao. Ba't kailangan pa ng dagdag singil? Para sa akin, dapat i-review mabuti yung dagdag singil kasi nga ang sitwasyon ngayon ay nagtataasan ng lahat. So hindi pwedeng isabay ngayon, ang aking posisyon, hindi pwedeng isabay ngayon yung pagtaas ng kuryente sa pagtaas ng gasolina at iba pang bilihin. So i-review mabuti. At yung refund kasi ng Meralco ay nanggaling rin yan sa overcharging. So ibig sabihin, paano nakalusot ng overcharging? So, kailangan i-review mabuti mga sinisingil nila kasi baka magkakaroon na naman tayo ng overcharging. Opo, in fairness po sa Meralco, Sen, I think hindi overcharging yung term, over-collection. Over-collection. Kasi matagal din silang hindi naka-rate reset. So, in a sense, hindi din nila kasalanan. Correct, Diba? correct. Well, overcharging, over-collection, sobra pa rin. It's a matter of semantics. Parang pareho lang na sobra yung siningil. Kasi hindi nga, alam mo naman to, Alvin, very technical. Hindi siya nag-reset. Kaya bill lang siya ng bill pala.
sobra na pala yung kanyang bill kumpara sa dapat niyang i-bill. Tama. So anong gusto nyo sabihin sa lahat ng, kasi nagtitrending pa rin hanggang ngayon sa social media, Senator, ano po, buti nga kamo, nagkanda kayo ng hearing. Ano kayong pwede nating mensahe na maintindihan ni Aling Barang ng ordinaryong mamayan natin na syempre nakakatanggap po ng bill at sumasakit ang ulo, paano babayaran? Well, Alvin, ang kagandahan dito, ang ERC gagawin ng staggered ang increases para hindi magsabay-sabay o pwede pang i-delay yung increases kung kayang i-delay. Dapat balansehin lang kasi pag di-delay ang increase, baka naman maapektuhan yung cash flow ng mga kumpanya at mahirapan din sila mag-produce ng kuryente. So babalansehin yan. Pero ang kagandahan dito, i-delay o i-staggered. At pangalawa, kung pag-uusapan natin yung lifeline rate, itong lifeline rate, ito ay tulong natin sa pinakamahihirap natin mga kababayan. Hindi na nga ito nasa laylayan, nasa ilalim na ng laylayan dahil nga hindi sila magkakaroon ng kuryente kung hindi natin tutulungan. Pero doon base sa hearing, Alvin, nakita namin na lumiit rin itong lifeline rate. No, dati 4 million ang consumer, ngayon 130,000 na lang. Napakaliit na. Dati ang binabayaran 5 billion, ang kinokolekta 5 billion pesos, ngayon wala nang 80 million pesos. So kaya na itong i-absorb ng gobyerno moving forward. Okay. Thank you, Senator. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Alvin. Happy Labor Day today. Maraming salamat. Thank you. Si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Committee on Finance. E nasa Zoom na rin po si